sa balita o komentaryo. Ito ang balita. Oras sa DYWS, alas 3:08. Super Fast Anthony Inzo sa Super Radyo. Titlagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Kini ang balita. Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamayong hapon kaninyong tanan? Welcome sa ato ang kini ang balita. Kini ang balita. Mga tinagsip nga kasayuran, kahinikay sa itong news department karong hapuna. Dini sa ato, libreng sakay, gilusa sa DOTR, dini sa Sugbo. Samtang si DOTR Secretary Vince Dizon, may susi sa gi-construct nga BRT project. Kini ang balita. Samtang sa pikas bahin di ay unom ka mga kawatan na kadala og tulo ka mga karton sa sigarilyo nga mobalor og 240,000 pesos sa usa ka convenience store didto sa lungsod sa Malabuyok. Kini ang balita. Samtang di ay sawa nga nakagawa sa iyang tangkal didto sa lungsod sa San Fernando, nakita na ganihang buntag. Kini ang balita. Balitas kauluhan, PNP Chief General Nicolas Torre III. Gidawat ang hagit nga sinukmagay ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Kini ang balita. Samtang pipila ka mga lugar dito sa Luzon ang may deklarar na og suspension sa klase tungod sa habagat ingon man sa duha ka mga bagyo, ang bagyong Dante ug bagyo nga Emong. Kini ang balita. Hindi kaya sa itong news department, maukadto ang kini ang balita. Titlagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Kini ang balita. Super Radyo DYWS. Super Fast Anthony Inzo sa Super Radyo. Investigador. Usa ka tinuyong tunumanon nga andam og taganang maminaw sa mga suliran, reklamo ug giango niya itong mga nilupigan nga way laing kadangpan. Investigador! Dini among suwayan pagsulbad ang mga suliran ug reklamo sa tamuo. Ingon man ang mga yangongo nga wa maaksyon sa bisan unsang ahensya sa gobyerno. Investigador! Sumbunganan sa katawhan. Ania ang inyong sumbungan ng bayan, ang Investigador! Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamayong hapon kaninyong tanan? Welcome sa Tulumanon Investigador. Investigador! Sangan sa inyong regular anchor, Super Algin na bakita kunyong kapuso, Super Foch Anthony Inso. Kita'y magduyog mga kapuso hangtod sa alas 4 sa tong kahaponon. Investigador! Ayong hapon sa tanan, labi na sa itong mga kapuso diri sa itong Haring Dakbayan sa Sugbo. Sa itong mga labasera diha, mga vendors gikan sa Carbon Public Market o sa Tabuan Public Market. Kumustag mayong hapon kaninyong tanan. Nakipusab itong mga kapuso nga mga bus driver, habal-habal driver, tricycle driver, suguban pa. Mayong hapon diha kaninyo mga kapuso. Sa itong mga kasikbit nga mga syudad dito sa Talisay, Lapu-Lapu, Mandaue o sa Tibuok, Lalawigan sa Sugbo. Mayong hapon sa mga kasikbit na to nga mga lalawigan gikan sa Bohol, Siquijón, Negros Oriental, sa Leyte. Sa uban pang dapit mga kapuso sa Visayas, ingon man sa Luzon area ug sa Mindanao. Mayong hapon ug may pagpaminaw kaninyong mga kapuso. Super Radyo Weather News. Tingga puntuha pa sa gakwaon ang update sa tulakan sa panahon gikan sa Pag-asa Mactan. Naka-standby pikas linya si Manny Janagbay. May hapon. Yes, may hapon sad. O sa tanong sugintig paminaw. Mga ko na itong latest weather update para karong hapuna. Sa pagkaroon na tayo tulog ka system na nakapekto sa itong nasod. Duha nini kining bagyo o usa nini kining si Dante o kining tropical storm Dante o gani alas 10 sa buntag ang sentro ng tropical storm nga si Dante kaya nasigwatan kini nga naa sa 900 km sa langang bayan sa extreme Northern Luzon. Kini si Dante nagdala sa kusgon sa hangin
nga moabot og 65 kilometers per hour dali sa sentro ug mga pag-uros nga moabot og 80 kilometers per hour. Kini sidante gibana nga magairog pa amihan ang kasadpan sa kusgon nga 15 kilometers per hour. Kini sidante gibana kini nga magawa sa tuwang par either Bernis sa gabi or Webis sa kadlawon. Sa lang bahin nato sa kalaing bagyo ug pa lang kining Imong ug ganiya alas 10 sa buntag ang sentro aning tropical depression nga si Imong kaya nga sa 115 kilometro kasadpan namin ang kasadpan sa may Lawag, Ilocos Norte. Kini si Imong nagdala sa kusgon sa hangin nga moabot og 45 kilometers per hour doon sa sentro ug mga pag-uros nga moabot og 55 kilometers per hour. Kini gibanabana nga magalihok pagkasadpan habagatang kasadpan sa kusgon nga 35 kilometers per hour. Kung kini sa Imong gibanabana kini nga mogawa sa tong Philippine Area of Responsibility either Sabado sa buntag or Sunday sa kadlawon. Sa laing bahay ng southwest monsoon o kining habagat ang mga kulay nakapekto sa may central southern Luzon, dinhi sa Visayas o sa Mindanao. Kung para sa tong weather condition, sa sunod nga 24 oras, sa tibok Central Visayas, kay makasnati og nag-umon nga kalangitan, nga may mga tsansa gyapon sa mga katag-katag mga pakulan o mga panugdog kilat dumikan aning habagat. O para sa kahintang sa hangin ug sa tong karagatan, ang tibok Central Visayas, kay makasnati og kasarangan nga hangin nga oro sikan sa bagatang kasadpan nito na sa kasadpan din ang balod sa tong karagatan, kasarangan ang mga pagbalod o 1.5 to 2.5 meters ang mga pagbalod. Do wala tagisyong giluwanin dinhi sa Sugbo, amo gyapon giabisuhan katong mga pagmain sa kinang pandagat nga di usab malawig karong mga panahon na tungod aning pagkabaloron sa atong karagatan. Dinhi sa Sugbo atong dagat mo kung nasa alas 5:30 sa hapon, atong temperatura din sa Sugbo 26 to 31 degrees Celsius. Atong sunset punya SG sa hapon. Ug mo lang ka na itong latest, gikan diri sa Butang Pag-asa. Kini si Manong nagbay, may hapon. Sir Manny. Yes, sir. Akong klaron, Sir Manny, tulo ka mga weather nga kuano nga naka-apekto karon sa tuwa. Una, ang habagat. Ikaduha na si Bagyong Emong, napagyod si Bagyong Dante. Yes, sir. Okay, kining mga bagyo Sir Manny, doon na ba ni epekto diri sa Sugbo or kining habagat ra gyapon magpasulabi diri sa tuwa? Wala ni siya direct epekto dinhi sa Sugbo sa kaning duha ka bagyo. Atuwa diri kining habagat pero mostly atuwa diri sa habagat kining hangin ug mga light rains lang. Okay, pero kining mga hangin lang og uwan-uwan, mga mulanat tig pila ka adlaw ka. Actually sir, kaning hangin na to na hantod pa ni sa weekend pero weather condition na gyapon ta. Mga maglabi gyapon ng init sa adlaw. I see. Kaning doon na yung mga area ron Sir Manny no nga gipaubos sa signal number 1 gumikan ining bagyo. Yes sir no kaning bagyong Imong which is mostly affected sa signal number 1 ani diri sa may Ilocos Norte, may western portion sa Ilocos Sur, sa northwestern portion sa La Union o western portion sa Pangasinan, mostly sa mainland Luzon. Sa mga Luzon area ra gyud may affected ining duha ka bagyo Sir Manny. Actually usara sa kani si Bagyong Imong ra kay kaning si Dante layo ra mi sa Landmass. Okay, layo ra sa Landmass. Pero pero actually sir dinhi siya gi-expect nga mulandfall sa party sa atong nasod. Pero si Imong mulandfall ni si Imong. Yes sir, posible nga maigo mi sa diri sa may Batanes area. May ako layo-layo dahil tumoy na giday kayo siya. Yes sir, may northwestern portion sa Luzon kini si Imong. Kaning Sir Manny, kaning makapahatag kang pagpasabot unsa ning gitawag nilang Fujiwara effect? Mo ni sa kanang pagbira sa hinay nga bagyo no. Kaning nag-abot ning duha ka bagyo nya na ay kusog nga bagyo, birahon ko tong hinay nga bagyo nya. Mo merge sila as one. Doon na posibilidad nga mahitabo ining duha ka mga bagyo nato karon? Sa mga karon sino wala gamay karon based sa mga model gamay pa kag chance nga mag Fujiwara effect pero mag-expect nga natay looping nga may tabo o kaning birahon kining si Imong which is my western side sa nasod tungod aning Dante. So posible nga magstay pa siya diri dugay sa may northwestern portion sa Luzon.
I see. Pero dito sa ilaha, posible dito sa Luzon area, mao to'y rumbuhon ining bagyo, may magkuhan dito mga uwan dito kusog ayo. Yes, sir. I see. Salamat kay Sir Manny, mayong hapon. Sige pa yan. Super Radio Weather News. Ayun na dungog si Sir Manny dyan nagbay, gikan sa pag-asa mga kapuso, kapait ining Luzon area in town. Okay. Hangtod karon doon na pa'y mga area dito nga nagpabiling lubog sa tubig baha. Gumikan sa habagat. Onya gawas sa habagat mga kapuso, di pa'y duha ka buok bagyo agyud ang anga, duha ka buok kining bagyo nga si Emong o si bagyo nga si Dante. O na ning napurma kinis bagyong Dante pero layo-layo din is Dante di ay. Dili ni o wa ni posibilidad nga maglandfall pero kini si bagyo nga si Emong nga bag-o lang sad mga kapuso nga napurma. Tuani dito posibleng landfall dito na sa tumoy nga bahin sa Luzon ang kining mao nga bagyo. Mo na nga doon na napipila ka lugar dito sa Luzon ang nagdeklara nagsuspension na pod sa klase. Gumikan ining mga bati nga mga panahon. Una again, doon ay habagat. Nga sa habagat lang gani mga kapuso magsige na tag-experience og kusog nga uwan. Mabitaw dito sa Luzon area, gumikan gyapon sa habagat, nagpadayon ang ilahang pag-uwan dito og pagbaha sa ilahang mga lugar. Yapunan pagidining bagyo nga si Emong ug bagyo nga si Dante. Samutan magidinoon mga kapuso. Kaluoy sa lugar dito sa Luzon mga kapuso. And muna, doon na pa'y posibilidad. Bisan matod pa sa atong weather forecaster nga si Sir Manny Janagbay nga layo ra o dili kayo dako ang tsansa nga kining Fujiwara effect mahitabo. Pero doon na gyapon kahigayunan, posibilidad. Nga kining duha ka mga bagyo mag-merge onya maumol ang usa ka kusog nga bagyo. Manay dakong problema diha mga kapuso ug galing mahitabo na. Samutan gining Luzon nga area mga kapuso. Samutan ginis kanini ang bagyo. Ang mga pag-uwan, mga pagbaha masinati didto. Kay daghan ng mga lugar oy. Gikan mga kapuso. Dito sa Luzon nga area ang ipabaha og doon na po yung mga suspension gani karong adlaw doon na suspension sa klase og trabaho og man na pod suspendido na pod ang klase gihapon dito sa lugar tungod gihapon ining bagyo mga kapuso. Mura bitaw gikastigo pag-ayo ang Luzon nga area gumikan ining mga pagbaha paita dito no. Manang uban makaingon nga asa naman na itong mga flood control project ining ato ang administrasyon nga gipatuman mga kapuso nga wa may effect ang mga flood control wa mahinoy ayo. Investigador wala gyud ka control sa flood ang kini mga flood control project mga kapuso gikan sa tuang gobyerno ambot lang unsa kay rason. Asigwara po, taro nga pagtukod ng flood control projects. At ang oras, alas 3:22 na. Kita magpasalamat lang ta diri Sugbo mga kapuso nga wata o kaning paghuman adtong adlaw bitaw nga Miyerkules adtong Hulyo 16. Gumikan naman punto sa habagat. Nga kusog kayong mga pag-uwan diri sa tuwa mga kapuso pero afterwards wala naman no pero di na to malikayan yampo gihapon nato nga dili ta ig-on mga kapuso og kusog nga mga pag-uwan diri kay gumikan kay basta mo uwan lang gani ato kadali pipila ka oras lang gani mga kapuso bahaon man punta diri. Ang Mandawi, Talisay, Lapu-Lapu, Cebu City nga area wana magpiesta ang baha. Oras, alas 3:23 na mga kapuso samtang sa pikas bahin. Ito ding adlaw nga Lunes mga kapuso ang atoang
mga kadagkuan gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Lakip usab ang mga kadagkuan gikan sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Nagtagbo ni sila mga kapuso nitong adlaw nga Lunes aron paghisgot. Labot na ining pagtukod sa ikaupat nga taytayan na gikan sa Lapu-Lapu paingon dito sa dakbayan sa Mandawi. Now, ang proposal ini ang mao nga ikaupat nga taytayan mo konektar ni gikan dito sa Barangay Ibo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. O niya mo connect ni ganto mga kapuso sa dakbayan sa Mandawi dool anang Kansaga Bridge. Mao na ang proposal ining pagtukod sa ikaupat nga taytayan diri sa tuwa. Investigador! Agka na kay tagtaytayan, no? Ha? Natay first Lapu-Lapu Mandawi Bridge, natay Marcelo Fernan Bridge, natay Sisilex, o niya, kini na pong usa. Nga giproponer mga kapuso ang ikaupat nga taytayan. Diha mga kapuso sa Lapu-Lapu paingon gihapon sa Mandawi nga area nga pagatukuron posible next year. Tungod kay niadtong adlaw nga Lunes na finalize na nila ang design sa pagtukod ining maong taytayan, ikaupat nga taytayan mga kapuso. Investigador! Gawa sa taytayan, doon na po ito kuron nga gining gitawag na itong coastal road o coastal road project dito sa naasoy nga dakbayan. No? So kining duha ka mga proyekto gilauman nga pagkatabang ni nga magaan-gaan ang ato ang trapiko. Ato ang soliran sa trapiko dias dakbayan sa Lapu-Lapu mga kapuso. Investigador! Pagkatabang ni gawa sa trapiko gilauman sab nga makakuan ni makapalambo pa ni sa ekonomiya dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu once nga matukod na ning duha ka mga proyekto. Hayan nga mapadali na sab ang kinibitang pag deliver sa mga gikinahanglan nga mga goods and services. Dias dakbayan sa Lapu-Lapu mga kapuso. So makapalambo na sa ekonomiya dito sa naasoy nga syudad. Investigador! No? And ang ilahang coastal road project mo ay nag-start na. However, isuspenso una ang pagpadayon sa pagtukod ini gumikan kay doon ay kakulian ang ilahang proyekto gikinahanglan nila ni nga i-realign pod sa himon nga expansion nga proyekto sa ato ang kinini ang runway sa Mactan Cebu International Airport mga kapuso. So kinahanglan pa nga i-align before ipadayon i-resume ang kining construction sa sa kining coastal road dias dakbayan sa Lapu-Lapu nga maggikan sa Barangay Ibo paingon dito sa Barangay Paho dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Investigador! Although kining ikaupat nga taytayan tukuron ni pinaagi sa PPP kining private public partnership mga kapuso. So doon ay posibilidad. And ako nigi pangutanas kung interview gani ha dito sa mga opisyales sa dakbayan sa Lapu-Lapu whether or not doon na ba i-implement ka toll fee. Natural kay kung private ang mukuan ani, ang mutukod ini sama ni og Sisilex. Hayan nga doon na po'y kolektahon nga toll fee sa mga muagi nga mga kuan na to, mga motorista diya sa naasoy nga lugar. So ako pa nang i-clarify dito pod sa ilaha gikan sa mga kadagkuan dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu kung the same ba ang mamahimong kuan ani setup mamahimong scheme sa ilahang pagtukod ining ato ang ikaupat nga taytayan diya sa Lapu-Lapu paingon sa dakbayan sa Mandawi mga kapuso. Investigador! No? Pag naglabi na itong taytayan diri sa tuwa pero saon taman nga di man pod nato malilong gadon naging mga kining kuan suliran nato sa trapiko di man pod mabangbang. Di man pod mabangbang mga kapuso gumikan sa kabarato ron sa mga sakyanan bisag kinsa lang pwedeng makadaon maka doon na gani mga ipagtanyag nga zero down payment mo na nga dali na lang kay pagpangutang karong sakyanan mga kapuso. Investigador! O na nga ito ang kadalanan mga kapuso puno na sa mga sakyanan o niya dili pod baka atraka tungod kay karaan mag-design pa may expansion wala man ma-widening ngunana nga mga problema mga kapuso
Mo na nga ilang gihimo pagtukod og bag-o nga mga karsada, pagtukod og bag-o nga taytayan kay para mahimong alternatibo nga kaagian sa tuang mga motorista aron makalikay sila sa trapiko mga kapuso. Doon na sila kapilian nga ruta asa sila moagi. Investigador! Maying hapon dahil nga to kang Glenn Edusil. Pa-shoutout ko. Salamat kayo sa imong pagtanaw sa tulumanon. Matelos Evelyn, good afternoon. Matod pa niya Sir Fudge. Shoutout ko Virgilio Malingin. Ingan man ni Tony Hirale, gikan sa Suba, Basbas, Dakbayan, Lapu-Lapu. Maribel Lefty Regis Caniedo. Salamat sa pagpaminaw, gikan sa Linaw, sa Dakbayan, sa Talisay. Good afternoon po, ganito kang Raquel Garillos. Kadaghan bagyo. Malagi sir, ma'am, no? Daghan nagyos bagyo. Daghan kay bagyo, duha ka buok. Always listening, gikan sa Salug, sa Buanga del Norte. Salamat, Arnulfo Impanso. Mayong hapon diha ni mo, sir, o niya ni Romulo Honorides. Good afternoon diha ni mo. Oras, alas 3:29 na, balik tama lamang. Talagang palala. Ang barangay sa Bilbil Hypertoxin na hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa namang uri ng sakit. My name is Juanita Pasailoon. Ang serbisyo diri, ang mga price diri sa high precision pinakabarato jud ani na dili magpa-check up ang maigsuon, makater kadayon nga ila diri gang ating manung. Serving 25 years in Cebu, High Precision is here for you. Investigador! At ang oras, mga kapuso, alas 3:40 na. Inyong nadungog dahil katong report ni Super Norman Mendoza bitaw mga kapuso. Wa ko ba sa'yo, Barangay Subang Dako to, dono? Barangay Subang Dako, wa makamintinar sa iyahang kinibitang drug-cleared nga status. Now again, ako mismo kung kaugalingon mga kapuso, dugay na kong supak anang mga pagdeklarar bitaw nila o drug-cleared barangay. Kaya sama rasad nga imong giilad imong kaugalingon nga moingon ka nga one ay addict des inyong lugar. Labi na Dakbayan sa Mandawi, kadakwa ni nga area, highly urbanized city mga kapuso, nya moingon ka nga drug-cleared ang imuhang barangay. Di man sa pag-ingon ha, pero imposible kayo. Para nako kanang mga gihimon lang programa pagdeklarar og drug cleared. Pagpaubos nila ana mga kapuso sa kining assessment, evaluation gikan sa PDEA. Imposible kay kanang inyuhang lugar. Labi na nakas Mandawi City, Cebu City, Lapu-Lapu City, imo nang ideklarar ang barangay nga drug cleared barangay. Makaingon day ka nga mamintinar ka na nila o baka kuan ka, makasiguro ka tangawan na yung mamaligya ginadiling drogas diyang dapita. Makasiguro ka tangawan na yung mogamit o ginadiling drogas diyang dapita. Kada kong binuha nga na. Nagkay magani ang mga drogas nga mga masakmit mga kapuso. Minilyon ka pesos magay ang kandidad, ang balor sa mga drogas nga ipangbaligya o masakpan ngito sa itong mga otoridad. Ikaw man, magdeklarar mo diyang drug-cleared barangay, kada kong binuang. Kung makaingon ta ba nga, stop kidding yourself, ayaw mo pag binuang sa inyong kaugalingon, diha. Ulog-ulog lang na inyo sa katawhan, kaya para makaingon lang ta nga, drug-cleared, wanay drogas diri sa mua. Oy, pag-sure mo diya. Ay, botang na to, be. Given nga, kanang why drugs diyang namaligya sa inyo, pero ang pagmintinar, pagsunod-sunod mo sa inyong mga konstituente, kung asa sila pa doon, manuyop ba sila, o doon na ba mamaligya diya sa inyong dapit? Ay, sunod-sunuron din na ninyo. Ibawa din mo sa mga lihok, nila pirmi. Amo na ako nga, kanang, para na ako, kanang pag-deklarar lagi, o mga drug-cleared nga mga barangay, ulog-ulog na para nako mga kapuso, dakong ulog-ulog ra gyud na. Nang gimok nang gali og balik ang mga namaligya ginadiling drogas, ming siaw magani hinog maayo. Pila ka binulto dito bitaw sa kauluhan bitaw. Katong mga drogas gagipang labay sa dagat dakitan sa mga mananagat. Binilyon ka pesos ang balor adto mga kapuso. O yan diri sa ato doon ay mga drugs kininiang
imo nga operasyon. Ha? Pinilyon ka pesos ang balor sa mga drugas nga masakmit gikan sa mga otoridad sa mga tao nga ilang masakpan. O niya, mo ka drug cleared barangay ni nga mo, kanto ko sa mga isla mo, tuo pa ko. Kana mga gagmeng isla ba? Imong i-declare na nimo as drug cleared barangay, kay butang na to, pilar ka book constituente. Manya ma-monitor na to kinsa musod gawa sa tong isla. Kana mo tuo pa ko ana nga ma-declare na nato as drug cleared barangay. Pero kung diri sa highly urbanized cities mga kapuso, oy, ayaw mong pagbinuang diha. Tinonto na para nako ano mga ingon ana bitaw nga mga deklarasyon. Ay sus, dakong tinonto rin. Alas 3:45 naming hapon nga kay Boyet Gilwani. Ning hapon diha sa tanan nga mga kapuso, salamat kay sa imuhang nga pagtanaw pagpaminaw sa tuang tulumanon. Sometimes sa pikas bahin mga kapuso. O gilusad di ay karong nga buntag. Kining libreng sakay sa ato ang Department of Transportation kon na DOTR. No? Kining libreng sakay para nistanan nagi pasiugdahan sa ato ang national government pinaagi sab sa atong ahensya sa DOTR. Mismo si DOTR Secretary Vince Dizon mao'y nangu ining maong kalihukan sa pagbukas, paglusad na ining ato ang libreng sakay. Doon natin mga libreng sakay na nga mga area. Dako na kayo ng tabang, labi na sa ato ang mga commuters, labi na kayo ang ato ang pamasahe, sigig mahal mga kapuso, dako na kayo ng tabang. Labi na sa uban nga, di na lang mo, pili na lang ba nga, di lang magdag sakyanan, di na lang ka magdag mga motor. Tungod kay mahal kayo ang panggasolina mga kapuso, o di, dako kayo nagtabang ato nila. Ang libreng sakay, doon na ni ruta, doon na Park Mall, onya, doon na po'y Oano Avenue, sa Park Mall, no? Oano Avenue sa Dakbayan sa Mandawi. So, mauni ang ilahang ruta, onya, murag, paingon po ni sa Cebu City nga, kining maong ruta, ining maong libreng sakay. Onya, gawas niya na mga kapuso, ang ilada ning drop-off, Mabulo drop-off. Sige, Park Mall niya, doon na drop-off sa Mabulo. Okay, onya, doon na po sila gihimo nga inspection si Secretary Dizon. Ining ato ang mga terminal, bus terminal, ingon man ang kining ato ang proyekto sa kining BRT project, kining bus rapid transit mga kapuso. Investigador! Now, gi-inspection, kining proyektuha, dugay na sab ni. Ang tod karon wapagid ka irog. Ambot lang, sakay gama ini. Porte man pagkadili ini proyektuha mga kapuso. Gilauman man tani kining BRT project. Kung mahuman ni siya mga kapuso, gilauman ni nga makatabang ni pagpaluwag untas dagan sa trapiko. Gumikan kay mass transportation man ni mga suking tigpaminaw. Bot pasabot, dili bitaw susama aning atong mga traditional nga mga jeepney, gagamay rag mga pasahero masud mo nang kinahanglan kang daghang unit nga magdagan ngadto sa kadalanan. Pero kining mga buses manggod ni kini modagan ini nga ang bus rapid transit sa BRT nga ruta. So mas daghang pasahero ang masakay, so dili gi kinahanglan ang daghan kayo nga mga sakyanan. Ilauman ni nga makatabang untas trapiko. Pero sa pagkakaroon, tungod kay nagpadayon pa man ang construction ini, kini may nagdag trapiko karon. Investigador! Imbis nga mo'y makatabang unta makapaluag sa trapiko, mao na yung nagdag trapiko, kay dugay man nahuman. At dugay man mga kapuso nga nahuman kining proyektuhan, unsa man taon ning kontraktor ini. Ang DOTR, hoy! DPWH, kamo may nag-implement ng proyektuha. Padaliin taon na ninyo sa inyong kontraktor nga gikuha in taon. Sumayo, tangtangan niyo, ilisin na ninyo ka ng kusog mo lihok, kusog mo trabaho nga kontraktor.
Isa ka na yung kontraktor karon kay plano pang ipa-blacklist tungkol sa kalangayan. Oras, alas 3:49 na. Balik tamo lamang sa pipila kapahinomdom. Standby. Your Developmental Communications Plug sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Award 2024. Investigador! At ang oras mga kapus, alas 3:51 na. Pakutanon ko nis, doon nasa kapusta doon. Na umaabot man nga sinumbagay. So, kinihuman mga kapuso nga gidawat sa atong PNP chief kasi General Nicolas Torre III. Kining hagit, ang hagit mga kapuso ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte nga magsinumbagay kuno sila. Naunsa man taon ni sa kalidad sa itong mga leader dere nga hinagitay man og sinumbagay. Unahan na ninyo sulbad mga problema sa inyong lugar oy. Kaysa inanggaw mo diya, maghinagitay nun mong sinumbagay. Sa pamahayag mga kapuso ni General Torre, matod pa niya nga andam niyang dawaton ang hagit ini nga to ang acting mayor dias Davao City nga si Baste Duterte. Matod niya nga aron nga doon na po'y pulos ang atuang pagsinumbagay, mas maayo nga mohimo ta og 12 bout round nga boxing o nya for a cause. Kuyawa. Kinahanglan for a cause ko no. Kanang doon ay kuan ba? Doon na po'y makuan sila matigom nga pundo gikan ining naasoy nga ilang sinumbagay. Onya kini kunong makuha nila o makolekta nila nga kwarta gikan ining ilang sinumbagay. Ilaning ihatag ngadto sa mga mabiktima ining mga katalagman labi na kadto mga nabiktima sa bagyong Krising. O kining mga uban pa nga mga kuha na to, mga bagyo nga naa karon sa to ang nasod mga kapuso. Matod pa niya nga, sige, sumbagay ta. Nanghagit man ay God si Duterte, kini si Baste, sa ihang podcast dito sa Davao mga kapuso. Nanghagit ni siyang sinumbagay. Tungod lagi ining, kabaw man ta nga, kini si Kuan Torre, mao man to'y nango. Kato na pa siya sa CIDG mga kapuso. Siya pa'y labaw sa CIDG before siya nahimong PNP chief. Kini si Torre mo'y nango sa pagdakop sa to ang kanhi presidente nga si Rodrigo Duterte. O nagpada kaniya ngadto sa The Hague sa Netherlands mga kapuso. Tungod sa iyahang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC mga suking tigpaminaw. Bana nga kining pamilya Duterte suko kay ni ngadto kang Torre. Porting suko sa podcast niya iyang gihagit kini si Torre nga magsinumbagay ta. Kabuang po ning Torre, gidawat po kuno niya ang challenge. Matod niya, challenge accepted. Igo na, black eye ta na doon, ayaw doon. Matod pa niya doon nga, pwede gani ko no, nga si Manny Pacquiao may ilang himuong referee sa ilahang sinumbagay. Ilaha pang iamong-among sa Pacquiao inilang kabuang. Managin mo yung mga lingaw diha. Mauna lang ginayin yung mahimo sa inyong paglingkod sa katungdanan. Wala taon mo bayre. Kanang inyuhang sweldo diha gikan nas buhis katawhan. Wa mo bayre kay para magboxing mong duha. Wa mo sweldohis mga tao para magboxing mo. Tarungan na inyong trabaho diha kaysa magsige mo diag binuang. Pero nindot ko record doon, asa ka pusta. Kay naghambog ba ni story nga makahimo pa siyang push up 100 ko no. 100 push up pa niya. Abot ka Baste, maka-push up ni Baste. Pero maskulado man ni Baste. Kung magsinumbagay ni sila asa makapusta. Kung magboxing ni sila asa ka pusta. Asa? Asa ka mo pusta? Kanto Kantore. Ato Kantore pusta ha? Para na kay kontra ato lang po kung Duterte pusta. Kay para na kay kontra sa imuhang kanang imuhang pusta ba? Kaya di man pwede nga pulos na mo pusta nga ito Kantore. Watay ko na, watay daog na kung mo na mahita mo.
Gawa na lang kwenta ng mga matang sa mga leader para nako. Pero gaba na lang yun taon. Ay, maunsa lang taon niya itong nasod nga Pilipinas. Kung unana nga mga matang leader, amo duma, nining ato ang nasod mga kapus. Agi kwenta nga matang mga kapuso sa ilahang pagpagarpar diha. Mao naman ay sitwasyon karon si Digong to. Mas dahig ay nalang na ninyo ikasuko. Pabutan na lang ninyo unsay mamahimong hukom gikan sa dahig mga kapuso sa ICC. Unsay ilang hukom dito sa kasong Duterte. Manlet na pabuton lang na nato. No? Madam tay mahimo na. O naman na nakadetain naman na dito. Onya himo na mo sa iyong trabaho. No, ikaw nga acting mayor ka diha Baste, gikan sa Davao City, trabaho na lang ka. Unsay mga kinahanglan nimong ipatuman nga mga proyektong programa diha hala ipatuman. Ikaw diha Torre, tanawa na imong mga pulis na lang. Tanawa na kung natuman ba na imong 5 minute nga kining pagresponde bitaw sa mga pulis. Ibuan mo puntang imposible nga tahas ining mga kanahan. Ay, nako. Karagaba na lang yun. At ang oras sa las 3:57 na minus nag-oras ng panahon mga kapuso. Salamat kay Istanan, ha? Nabinas mga naminaw karon og nipadayag sila mga komento pinagi sa tong Facebook Live. Mga kapuso, salamat kayo. Mayong hapon dahil ganito kang Telma Basalo Kabusas. Good afternoon and God bless Super Fudge. Salamat kayo di mo ma'am sa imong pagtanaw karon. At ang ninyo itong musunod nga talumanan ng kahaponan na ba ni Super Jipoy o tatay ko para malingaw sanda. No, magkatawat ta nining atong kahaponan mga kapuso. Sa gana lang sa Kinatibukang Puwersa sa DYWS sa Radyo GMA. Pinagi sa itong Master Control Engineer Dondon Villacarlos and sa itong transmitter site Alan Haka. Sa ito ang Program Director Algie Nabakita Station Manager Kit Matos Cortas. Ako na lang yung kapuso sa Perfach Anthony Inso. Manamilit diya kaninyo pinagis Pag-ingon Dalago ng Diyos. Ayong hapon Pilipinas dapat totoo. Inyong nabati ang tulumanon. Imbestigador